If you will allow me, my question po is about charter change because the President said yesterday that he wants amendments to the economic provisions of the Constitution. And later on, political amendments can be discussed. And right now, he said that the People's Initiative is ongoing and to just let the people voice what they want. Your reaction po, Speaker? I am one with the President dito sa message niya. Dito sa People's Initiative, that is the option of the people, di ba? That's their prerogative. Kung ba sinasabi sa English, di ba? Patakaran nila yan, di ba? Yan ang that's their right, no? Pero dito rin, I'm looking and I'm working with the Senate, no? And there has been a proposition of a resolution of both houses to propose amendments to the economic provisions in our Constitution. Kumbaga, may pagbabago na ipopropose, na amendahan ng ating Constitution sa ating ligang batas tungkol sa ating ekonomiya. Yan ang priority natin dito sa House. At although hindi perfect pa, baka sa sunod, baka pwede pag-isipan na o pag-aralan din yung mga political. Pero ako, sige, unahan na lang natin yung economic provisions, unahan na natin, i-prioritize natin. Kung may pasa yung proposed resolution of both houses ng Senado, kami po dito sa House, galing lang ako sa, sa political leaders meeting, caucus, we shall support, we shall embrace the same. At ito baka yung magiging masagot sa pinagdadasal ng ating mga pirma movement sa People's Initiative na at least nakakaisa na ang House at Senate dito sa pagbabago ng ating saligang batas. Pero yung PI, kumbaga, talagang yan ang right po ng taong bayan, di ba? Kanina po yun kasi naka-enshrine yan sa Constitution. Pwede tayo mag-Constituent Assembly, Constitutional Convention, or People's Initiative. So, hayaan mo na lang yan. Pero itong sasabihin ko sa nasa likod ng People's Initiative, baka itong pinapropose ng ating mga kapwang mga kongresista sa Senado na ihahain nila isang resolution ng both houses, baka ito nang sagot sa pinagdadasal na ng pagbabago ng ating saligang batas, lalo ating sa ekonomiya. Kasi sa lahat talaga ng mga issues, yung ekonomiya ay talagang nakapa-importante. Pero itong mga political provisions, pwede pag-usapan, pero siguro unahin muna natin yung economic. Sir, Yes, sir, RG. yeah, Mr. Speaker, kahapon po kasi may mga sinabi ang Senado regarding yung kanilang manifestation against charter change. Sinasabi nga nila parang yung nangyayaring People's Initiative, it's a brazen attempt to violate the Constitution. Ano po ang inyong next step? Ano yung susunod ninyong gagawin in light of the Ako naman, that is also the right, di ba? Sa kanila naman din yan kung anong sasabihin, di ba? That is the freedom of expression. I respect always the opinion of others. I may not necessarily agree kung baka, hindi naman siguro totoo, pero I respect the right, di ba? Yun ang respeto ko yung right nila na magsalita ng ganon, pero I will not agree. What I will tell you, what I'm ready to do, I'm ready to work with them hand in hand. As I said, we are ready to embrace the resolution of both houses, and I'm already telling everyone here that this is a welcome development if the House and the Senate can work together in unity, because that has always been the message of the President, to work together for the betterment of the country, for the people. Para sa taong bayan lahat ang ginagawa natin dito. Asahan mo to, araw-araw, wala kaming inisip dito sa Kongreso kung paano natin may bibigay ng mas magandang buhay sa lahat ng Pilipino. Kung anong serbisyo may bibigay natin, anong programa, proyekto ay makakabuti po sa iyo. Kaya dito sa ating sinasabing charter change, itong charter, yung sinasabing saligang batas natin, ay para sa Pilipino. Hindi para sa kongresista, hindi para sa presidente, hindi para sa Senado. Sa iyo ito. Kung may bubukas natin ating ekonomiya para lumago ang ekonomiya, para gumanda, dumami ang trabaho, gumanda ang livelihood natin, ay yan ang maganda. Kaya, RG, hindi ko pinapatulan yung mga ganong mga salita. That is their right. I respect that right all the time. And when I see something good and positive like an RBH and the willingness to work with the House, I will embrace it.
and I will work hand in hand. At sasabihin ko pa rin, kung magawa natin to, kung munsan talaga itong RBH, baka ito na ang sagot sa mga hinay ng taong bayan na papatakbo itong firma or People's Initiative. Baka sila mismo ang matutuwa sa nangyayari. So, that petty differences, set it aside. Foul words or unnecessary invectives, yung hindi magandang salita, they have no place here. Hindi natin pinapatulan yan. What we do, we try to look at the good in everything that everyone does, even the Senate. So, if they're doing something positive and good, we embrace it. If they say or do something that is not necessarily to our liking, we respect their freedom and their right to express as such. Hindi ko sila papatulan. I want to look at the positive side of not just the Congress but of the Senate, and hahanapin talaga natin kung saan tayo makakatrabaho, nakakaisa tayo. Kasi yun po ang mensahe ng ating mahal na Pangulo. Diba? Ang sabi niya, sama-sama babangon tayo uli. Kaya hindi ko papatulan yung mga sinasabi, maging divisive tayo. Wala yan. Dapat walang division dito. Basta dito, kung makakaisa dito para tumulong sa taong bayan, dyan ako. Yung division, yung masama, ayoko yun. Hindi ko papatulan yan. Dito sa pagkakaisa, sa mga yun, I will be with you. I will be the Senate in the RBH, and I will even tell everyone that this could just be the answer to our prayers. Yung go signal po ba ng DILG tungkol sa Chacha ay senyalis na may basbas ang administrasyon? Actually, nag-issue ng clarificatory statement, hahanapin ko pa, ang DILG kasi undersecretary po ang nag-issue ng statement na yon. At ang sabi na personal lang po daw niya yon at hindi po yon ang statement ng DILG. Wala daw direktiba tungkol dun sa Chacha galing dun sa Malacanang, and therefore dapat hindi yon i-construe as the position of the DILG. Sabi ni Ma'am Anita, mas lalong dissatisfied kami dito sa ibang bansa. Puro negative naririnig mo sa mga OFWs about government. Sabi ni Mekus, it is a battle of the cronies that led politics in chaos. Sabi ni Reg, yung symbol daw namin, yung logo, yung logo namin, mas maganda pa daw sa logo ng PAGCOR. Oo naman, yung logo ng PAGCOR parang parang may lasing na pusa na may nahagis, tapos yun yung naging kinalabasan. Sabi ni Abhishek, para siyang naghihiganti sa mga Pilipino dahil sa nangyari sa buhay nila, kaya ngayon siya ay parang tipi at bingi ng klaseng presidente yan. Sabi ni Evie, bakit po ang lalaki ng mga budget at pondo ng gobyerno yet wala pong makita na concrete changes sa kahirapan? Yun nga po kailangan hindi po kasi maliwanag kung ano yung strategiya nitong administrasyon na ito sa pagpupuksa o pagbabasag ng kahirapan. So dito ang poverty medyo hindi natin nakikita yung programa para malutas yung problema na yon. Magwawala na naman yung mga tolls pag sinabi ko kung hindi katulad ng Duterte administration na napakaliwanag, di ba?